Pag kayo'y nagkaroon ng problema sa radiator, like nabutas, ang recommendation ko talaga dyan ay i-replace nyo na lang. Huwag nyo na siyang ipa-repair. Ang problema kasi dyan, pag pina-repair mo yan, pwedeng maayos yung may tagas o yung may butas. But, malaki yung possibility, after ilang araw o ilang buwan, magkakaroon ulit ng tagas dun sa ibang parte. So paulit-ulit lang yung nangyayaring sira. So magkakaroon ng butas, then tatapalan. So ang ending, lagi kayo magkakaroon ng problema sa overheat or lagi kayo mauubusan ng coolant. Ang issue kasi dyan madalas, no, kaya nagkakaroon yun ng butas dahil sa kalawang. Yung kalawang naman, hindi lang naman yan sa isang area. Kumbaga kalat yan. So, eventually, kung naayos mo yung isang part, yung ibang part, kinakalawang pa rin. So, paulit-ulit lang. So, ang suggestion ko sa inyo, no, para maiwasan ninyo yung kalawang sa inyong radiator, gumamit talaga kayo ng coolant. At yung coolant na gagamitin ninyo, syempre, dapat siguraduhin ninyo na original para siguradong mapoproteksyonan talaga yung inyong radiator. Then, as much as possible, no, iwasan ninyong gumamit ng yung tubig gripo. Yan, ako. Wag ninyong dadagdagan yan ng tubig gripo. Kasi yung tubig gripo, marami yan talagang contaminant na pwedeng magpa-corrosion ng inyong radiator. So, kung sakali man nalagyan ninyo, actually, nangyayari naman yan sa mga emergency, like wala talagang makuhang coolant, nandun kayo sa part na pagkakataon na nasiraan kayo, nabutasan kayo, and yun lang yung available, mas okay pag naayos, i-drain up ninyo, then yun, lagyan nyo na talaga ng coolant. Yan kasi naman yung benefits talaga ng coolant Yung, kumbaga, mas magtatagal talaga yung inyong mga cooling, yung sa cooling system ninyo, especially yung radiator ninyo. Kasi pwedeng okay sa labas, walang kalawang, pero doon sa loob, kinakalawang na pala. Yan. So, pag nagbago rin yung kulay ng coolant ninyo, like naging parang orange na siya, posibleng kinakalawang na nga yan. Pero may mga pagkakataon naman, kaya siya nagkukulay orange, minsan hindi radiator yung inyong water pump. Yan ang common na kinakalawang talaga dyan, yung blade niya. So, pag naubos din kasi yon yung blade na yon, so mag-overheat din kayo. Yan yung isang scenario. Commonly, ang kinakalawang talaga, water pump. Then, nahahawa lang talaga yung radiator. Now, do sa question na ano yung mas okay, kung replacement ba or original na radiator? Well, kung capable kayong bumili ng original, go for the OEM talaga o yung original. So, yun yung pinakamaganda at sigurado kung magtatagal. Kasi, ang problema sa mga replacement, most of the time yung plastic, lalo na yung mga plastic type, yung ibabaw tsaka ilalim plastic, yun yung unang rumurupok. Yan. Ganito yung estimate ko, no? Yung original, hindi malayo na tumagal ng mga 120,000 kilometers. Hindi malayo, kayang-kaya niya yan. Kahit nga yung iba, umabot pa ng 200 Pero yung replacement, kung 120 yung sa original, yung OEM, yung replacement most of the time, nagkakaroon siya ng problema mga 80,000 kilometers. So, kung replacement man, although ang layo ng presyo like for example, yung sa kotse ko before, yung original no, nasa 20,000 yata. Pero yung replacement, nasa 2.5. So, tipid mode. So, I'll go for the replacement. Kasi halos 10 times yung presyo So, ganoon naman yung yun naman yung suggestion ko sa inyo. Kung gusto niyo reliable yung kotse ninyo, hindi kasi yan hindi yan yung parts na hindi pinapalitan kung wala namang problema. So, kung may nakita ka na kayong any issue, yun, palitan nyo na. So, ako personally, hindi ko na recommended na i-repair pa. Much better yan, i-replace.
So kung tipid mode, okay naman yung replacement. Pero kung medyo gusto nyo talagang sobrang reliable yung kotse ninyo, go for original. And yun, siguraduhin nyo nga na coolant yung gagamitin ninyo. At iiwasan ninyo na malagyan talaga siya ng tap water. Yan. Ang isa sa mga alternative is distilled. Pero syempre, mas better pa rin kasi yung coolant, ang advantage niyan, pag nagkakaroon ng tagas, mas madaling ma-detect. Kasi nagkakaroon siya ng parang puti na pulbos. Unlike kasi ng tubig, meron man pero mahina. Mahina, hindi yung masyado matitrace. Yun yung isang advantage ng coolant eh. Kaya dun sa question na sa radiator kung nare-repair ba, nare-repair. Yes, marami nagre-repair. Pero ito ay ginagawa lang talaga dun sa mga pagkakataon na wala na kayong mabiling radiator ng kotse ninyo. Yun, wala kayong option kasi as much as possible, hindi rin naman maganda kung ipipilit mo yung radiator na ibang size. Siyempre, mag-aano ka na yan, magko-custom ka na. So, lalo na kung may tinabas ka, so hindi mo na siya mababalik sa original kung makakahanap ka man ng original. 'Di ba? Kaya yun yung suggestion ko sa inyo, no? Kung nasiraan man kayo ng radiator, bili na lang kayo ng bago. Lalo na dun sa mga plastic type na yung ibabaw tsaka yung ilalim. Bilhan nyo na lang ng bago yan. Kasi ang common naman yan, sa experience ko, no, hindi naman talaga yung hindi naman siya kinakalawang. Nagkakaroon lang ng leak. So yung leak niya dun sa pagitan ng plastic tsaka nung aluminum. So yung gasket na yon, nagkakaroon ng leak, kumbaga naluluto rin yung goma doon. So eventually yun, nabubutas. So doon nagkakaroon ng leak. Commonly makikita mo 'yan. Pag in-investigate mo 'yan, pag mapapansin mo 'yan, ba't parang nagbabawas ng coolant? Kasi yung ideal na bawas lang ng coolant sa 5,000 kilometers, mga 5 to 10% lang sa coolant tank. Okay, lalo na kung coolant yung ginagamit ninyo. Kasi kung tubig yung ginagamit ninyo, mas mabilis siyang bumaba. Pero kung coolant yung ginagamit ninyo, mga 5 to 10% lang yan. Sa 5,000 kilometers, 5,000. So, napakaliit lang. So, yun yung yun yung suggestion ko sa inyo, no? Kung sakali man na masiraan kayo ng radiator, replace na. Yan na yung wag na kayo mag-isip ng kung ano-ano pa, maghanap na lang kayo ng pang replace sa kanya para siguradong sigurado na reliable ulit yung kotse ninyo. And after ninyong i-replace, siguraduhin ninyo na talaga na wash out, kung naglagay man kayo ng tubig na wash out, at talagang pure coolant lang yung gamitin ninyo. Meron naman tayong mga ready to use na coolant. Okay? So yan mga paps, sana nakakuha kayo ng konting idea with regards sa radiator, para kung sakali man na mapunta kayo doon sa mga incident na nagkaroon kayo ng issue sa radiator, replace talaga, hindi na ideal ang repair dyan. Okay? At kung kaya, original yung bilhin ninyo o yung OEM, next option na lang ang replacement.